Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-255 na kabanata. Patawad. Papa, nagkamali ako. Ano ang dapat kong gawin? Nag-aalalang wika ni David. Sumama ka sa akin sa bahay ng Marvel upang kausapin sila. Mas mabuti kung magdadasal ka na upang mabawi ang babae, o puputulin ko ang dalawa mong binti, wika ni Reginald sa kanyang anak. Tumango si David. Si Leona ay palagi siyang nirerespeto. Kung sasabihin niya ang tamang mga bagay, malamang ay maibalik nila ito. Pagkatapos niya bumalik, kailangan niyang gawin ang lahat upang tulungan na makalimutan kung paano niya ginamit ang diary para mapalapit dito. Upang hindi malaman ni Alex, at hindi magdala ng problema sa kanyang pamilya. Umalis na tayo ngayon, wika ni David. Mas panatag siya dahil kasama ang kanyang papa. Lumabas sila at sumakay patungo sa Arlington Heights. Si Alex ay lumabas ng taxi. Si Debbie naman ay naghihintay sa gate ng Arlington Heights, kasama si Lindsay at Charles Marvel. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, si Debbie ay galak na galak. Tumingin siya dito, at inisip na marami siyang dapat sabihin kay Alex. Humahog ang puso ni Alex. Ang kanyang ipinapakita ay higit pa kay Debbie na kanyang naaalala. Mukhang talagang naalala na siya ng lubusan nito kung sino siya. Si Debbie ay humiwalay kay Lindsay upang tumakbo patungo kay Alex. Si Alex ay masaya at bukas ang mga bisig na pasalubong din kay Debbie. Sila ay nagyakapan ng ilang ulit, hanggang sa huminto. Sa pagtingin nito sa pamilyar na mukha, naisip ni Debbie kung ano ang nagawa niya dito. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi. Bumulong siya at sinabi, "Patawad. Hindi kailangan. Wala kang kahit anong dapat sabihin." Pagputol niya, masaya si Alex at sa wakas ay naaalala na nito ang nakalipas. Tumingin siya dito, at naisip na hindi siya nagbago. Marahan siyang yumuko at hinalikan ito sa labi. Kumikit si Debbie at bumanti ng halik. Naramdaman niya ang pagiging komportable at pamilyar sa kanya. Isang nawalang alaala muli ang nagbalik. Sa panunood na paghahalikan ni Alex at Debbie, si Lindsay ay naiinggit. Naalala niya noong unang nakilala niya si Alex. Tumingkayad din siya upang makahalik dito, pero tinanggihan siya nito. Imposible na sa kanya na subukan na halikan muli ito. Biglang napagtanto ni Lindsay na nagsisimula na siyang lumuha. Bagaman ang apat na babae ay naiinggit din, masaya sila para kay Alex. Ang ilang mga security guard ay nakatayo sa malapit na may impresyon na si Alex ay isa pa ring mahirap at hindi kahalagahan. Tumingin sila dito na nagtataka at nagseselos. Si Alex ay isang talunan na nagtitinda lang ng pancake. Paano niya nakuha ang babaeng katulad ng isang Marvel? Pagtataka nila, ang mga security guard ay nakilala ang 7 o 8 tanyag na mga lalaki mula sa Washington, D.C., na sumubok upang makuha si Miss Marvel. Pero lahat ito ay nabigo. Ano ang nakita niya dito, sa isip ng mga security guard? Isang Porsche ang huminto sa gate. Si Reginald at David Drake ay lumabas ng sasakyan. Ang dalawang lalaki ay nagmamadaling pumunta sa bahay ng pamilya Marvel. Kailangan nilang himukin si Leona pabalik kasama nila. Kung malalaman ni Alex na si Leona ay umalis dahil sa pandaraya ni David, ito ay malaking problema sa Drake family. Kahit na sa kanilang paglalakad, sinasabi ni Reginald kay David na kapag si Leona ay hindi pumayag na bumalik kasama nila, kailangan niyang lumuhod at humingi ng tawad dito. Kahit ano pa ang paraan na kanyang gagawin, kailangan na makumbinsi niya itong bumalik. Nakita nila si Alex at Leona na naghahalikan. Sila ay nabigla nang huminto sila sa paghahalikan. Ang dalawang lalaki ay lumapit, natatakot na lumala ang lahat. Nagtataka sila kung gaano nakarami ang sinabi ni Leona kay Alex. At ano ang gagawin nito upang maghiganti sa kanila. Si Alex ay mula sa pamilya Ambrose na napakalaki at makapangyarihan. Kung gusto niyang parusahan ang Drake family, magiging madali lang ito para sa kanya. Si Alex at Debbie ay napansin sila. Si Charles Marvel ay naglakad patungo kay Alex at Debbie. Marahan niyang tinapik ang mga ito sa balikat, at iminwestra ang atensyon sa magamang Drake. Nang tumingin si Alex sa mga ito, silang dalawa ay natakot. Bumigay ang tuhod ni David at bumagsak. Si Alex ay medyo napaisip. Kinuha niya ang kamay ni Debbie at naglakad patungo dito. Si Lindsay at ang 4 na Moon Maiden ay sumunod sa kanilang likuran.
Nakita ni Alex na si Reginald at David na nakatingin sa kanila. Masaya siya, dahil nakalimutan na nito ang pang-aabala sa seremonya ng kasal, sa pagitan ni David at Leona, ilang araw na ang nagdaan. Nang tatanungin na niya kung bakit sila nakatitig sa kanya, sinabi ni Reginald kay Alex, "Ang Drake family ay may nagawang pagkakamali. Si David at ako ay kailangan humingi sa iyo ng tawad at kay Miss Leona. Masaya kami kahit anong parusa ang naiisip mo na nararapat." Tumingin si Reginald pababa sa kanyang anak. Sa nakatingali na pagtingin niya sa lahat, sinabi ni David, "Mr. Alex, nagkamali ako. Ibinigay ni Daryl sa akin ang diary ni Debbie Stonehill. Ito ay kanyang idea upang mapalapit ako kay Leona. Pakiusap, patawarin mo ako." Ito ay komplikadong istorya, at si David ay sobrang natatakot na lubusang magalit si Alex. Sinabi ni Debbie na nakita niya ang kanyang diary sa loob ng kwarto ni David. Napagtanto ni Alex na hindi siya galit kay David. David, tumayo ka, wika ni Alex. Si Reginald at David ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Alex. Alam nila na ang kanyang mga ginawa ay talagang sumira sa kanilang pagiging magkasintahan, pero ang tono ni Alex ay kalmado. Si Alex at Debbie ay nagtinginan at walang nagawa kundi tumawa ng bahagya. Si Debbie ay naglakad patungo kay David at tinulungan ito tumayo, at sinabi, "Dapat ay magpasalamat ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko maaalala ang nangyari sa aking mga nakaraan." Sila ay nabigla at nakahinga ng maluwang. Pero hindi nila naiintindihan kung ano ang naalala nito. "Dahil sa nakita ko ang diary, naalala ko ang aking nakaraan." "David, patawad, hindi na natin pwedeng ipagpatuloy pa ito. Hindi ikaw ang aking mahal," wika ni Debbie. Si David ay nag-aatubili na isuko ito. Siya ay humahanga sa kagandahan nito matagal na. Marami siyang napagdaan ng gulo upang mapalapit dito. At ayaw niyang isipin na nag-aksaya siya ng oras at pagod para lang mahalin siya nito. Si Reginald ay hinawakan ang kanyang anak at nagbigay ng kakaibang tingin. Tumango si David at sinabi, "Okay kung ito ang kagustuhan mo." Si Debbie ay naglakad pabalik kay Alex. Si Alex ay ngumiti kay Reginald, at sinabi, "Ngayon si Debbie at ako ay magbabalikan na." "Debbie?" tanong ni Reginald. Ang pangalan niya ay Debbie, habang ipinatong ni Alex ang kamay sa balikat nito. "Ikaw talaga si Alex na nakasulat sa diary ni Debbie?" tanong ni David. Hindi niya naisip ito noong una, pero ngayon ito ay kanyang naiintindihan na. "Ako iyon," wika ni Alex, siya ay may masayang pakiramdam. "Maraming salamat sa pagbubukas nito sa amin," wika ni Reginald. "O mas dapat kitang tawagin na Mr. Ambrose. Hindi na ako parte ng pamilya Ambrose," mahinang wika ni Alex. Si Reginald ay napaisip, pero hindi siya naglakas ng loob tanungin ito kung ano ang kanyang ibig sabihin. Simple nitong sinabi, "Paalam," at umalis na sila ng kanyang anak. "Debbie, mag-usap tayo sandali," wika ni Alex. Si Debbie ang lubusan niyang kaligayahan, at nang sandaling iyon, gusto niya itong masolo. "Gusto ko iyon," nakangiting sagot ni Debbie. Naglakad sila sa gilid, tumawag ng taxi, at sumakay. Masyado siyang nagulo, at nakalimutan magpaalam sa mga Moon Maiden nang umalis sila ni Debbie. Sa pagnood ng taxi palayo, ang apat na Moon Maiden ay masaya para kay Alex. Pero si Lindsay ay sobrang lungkot. Pero gusto niyang maging masaya para kay Alex at Debbie. Pero nakaramdam siya ng pagkayamot dahil hinayaan ang buong sitwasyon na magkaganoon. Si Alex ay hindi man lang siya tiningnan kahit isang beses. Pakiramdam niya siya ay parang wala doon. Si Alex at Debbie ay dumating sa Westlake. Hinawakan niya sa kamay ito, at naglakad sa gilid ng lawa. "Hindi pa tayo naglalakad katulad nito sa nakaraan. At masaya na naglalakad tayo dito ng magkasama ngayon. Maglalakad tayo ng magkasama ng maraming beses, simula ngayon." Tumingin si Debbie sa mga mata nito na umaasa. Nagsimulang maalala ni Alex ang gabing pagkawala ni Debbie. Si Lou Rock na kumidnap dito, at nakasama sa hotel. Kapag naiisip niya ito, hindi mapigilan ang pagkirot ng kanyang puso. "Debbie, nang gabing mawala ka, patawarin mo ako. Dapat ay sinundo kita sa airport upang hindi ka nakuha ni Lou Rock." Dinala ka niya sa hotel. Hindi na kinaya pa ni Alex, pero nagawa niyang masabi ang ibang mga salita ng nabubulol. "Pero huwag kang mag-alala, si Lou Rock ay patay na." Naaalala niya na siya ay kinidnap ni Lou, at hindi inaasahan na pinatay ni Alex ito.
Nalalaman niya na mangyayari ito, pero ang kanyang mga salita ay may kung anong ibang ibig sabihin sa kanyang isipan. Hinila niya ito palapit at tinanong, Alex, anong problema? Debbie, sa tuwing naiisip ko ang tungkol dito, ako ay nalulungkot. Ang kanyang mga mata ay ipinakita ang guilty na pakiramdam. Naiintindihan nito ang ibig niyang sabihin. Namula ito at galit na sinabi, Alex, iniisip mo na ako ay... Pinutol na nito. Nabigla ito at tumingin sa seryosong mukha ni Debbie. Siya ay sobrang saya at tinanong, ang ibig mong sabihin walang nangyari? Oo, walang nangyari na ganoon. Nahihiyan itong sabi habang iniyuko ang ulo. Si Alex ay nakaramdam ng kasiyahan. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabi, nag-aalala ako ng gusto. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.